Sumainyo ang Panginoon. Ngayon po ay laki ng kamustahan ng pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Epifania, masigit natin kilala sa tawag na tatlong hari o tatlong pantas. Bahagi yun. Sa ibang ang tawag nila ay ikalawang Pasko. Kasi yung unang Pasko ay nagpakita si Jesus sa mga pastol ng Israel. Ito ngayon ay pagpapakita ni Jesus sa mga pantas na hindi mga Hudyo, hindi mga Israelita, muling mga pagan, mga hindi Hudyo, hindi nila kabilang. Kaya nga, yung pinamanig sa ikalawang pagbasa natin, yung pananampalataya natin ay para sa lahat, sa mga Hudyo at mga pagan. Kaya bahagi ko ng pagbubuo na kung saan ay yung tinatawag natin yung universality of our faith, the Catholicity of our faith, ang pangkalahatan ng ating pananampalataya. Hindi ito pang-elitista. Ito ay para sa lahat. Yung hamon ng pagdidilay natin ngayon ay makikita natin sa pamagitan ng 4 na puntos. Una, na ipinahayag ko ng 3 pantas, 3 hari, 3 mago, ay alin? Ito yung mga naghahanap ng katotohanan. So, seekers of truth, mga naghahanap ng katotohanan, hindi lang pala yung mga mananampalataya ay naghahanap ng katotohanan. Ito sa universal call na hanapin ng katotohanan. At hindi lang din tayo ang may hawak ng katotohanan. Ninais ng Diyos natin yung katotohanan na ito yan, ibahagi. Kahit na o sa hindi mga mananampalataya na kinakatawan ng 3 pantas na ito. Pagkakataon na kung saan ay makitaan, ninais niya na makita siya ng 3 pantas na ito. Bahagi yun. Ang katotohanan ay hindi po exclusive. Bahagi ng pagkakataon na kung saan ay makita natin sa mga pag-iningay natin o sa mga nagsisimba everyday. Mula ako ng Pasko hanggang ngayon, ay makikita natin yung tema ng katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Sabi nga, ako ang daan ng katotohanan ng buhay. At bahagi na sa paghahanap ng katotohanan na sabi nga ako natin yan, huwag niyong gamitin ang katotohanan bilang sandata para sirain yung ibang tao. Hindi yung mga Kristiyano katotohanan niyo. Pagkakataon. Hindi yung katotohanan ni Jesus ay para manira. Ang katotohanan na dala ni Jesus ay magdulot ng kaligtasan. Kung naninira yung katotohanan nyo, ay hindi yung galing kay Jesus. Pero yun, naghahanap ng katotohanan at nagagpuan ng 3 pantas. Pangalawa, sa pagkatagpo ng katotohanan, may 2 reaksyon. Una, yung reaksyon ni Herodes. Ano yung reaksyon ni Herodes? Nagulo. Nagulo siya. Nagulo siya sa katotohanan na yung Mesiyas ay ipanganganak sa Bethlehem, ipinanganak sa Bethlehem. Nagalumihanan na
natataranta, bahagi ho na makita ko natin. May mga tao ayaw ng katotohanan. At ano pa nga rin ito? May mga tao rin na nais nilang supilin ng katotohanan. Kaya nga pinahanap si Jesus sa kanil, gusto ipapatay si Jesus. Bahagi yun. Yung isang reaksyon ni Herodes. Ano yung pangalawang reaksyon? Sa pagtagpo sa katotohanan, nakita natin sa Ebanghelyo, nagalak ng tatlong pagtaas. Bahagi yun at ang gusto ng katotohanan ni Herodes, kagalakan, kaayusan, kaligtasan. Yan ang dapat na maging damdamin ng mga nakatagpo ng katotohanan. Kasi nga, kung sinabi ko, ang katotohanan na walang ibang kundi si Jesus nagliligtas. Nag-aanyaya sa atin na higit ng pakinabangan ng kanyang pagliligtas. Yun yung panutungan. Kahit nasabihin natin na sama naman ang katotohanan na ito. Pero yung katotohanan na Jesus magdudulot ng kagalakan. Pangatlo, panyaya na binahay ng mga may kapal, noong natagpuan nila yung katotohanan na sa gitna ng kagalakan na tatlong baboy naghandog sila. Naghandog sila ng ginto, kamanyang, at mira. Yung ginto, tanda ng pagiging hari ni Jesus. Yung kamanyang, gawa ng pagiging Diyos na Jesus. Yung mira ay tanda ng yung pagkatao na Jesus na naging tao siya na nagdulot ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Wala naman tayong ginto. Ano yung pwede natin ialay? Sabagat ang tunay na nakatagpo kay Jesus, hindi pwedeng hindi ka mag-aalay. Kaya nga sa ating mismo bahagi ng isa, we have the offertory. Niaalay natin. Napaalala nga rin yung pala, ngayon, yung ating collection na yun ay bibigay natin sa mga kapatid natin na sa Africa. So, bahagi mo yun, na inilundog natin para sa collection na yun sa dakilang kapistahan na pagpapahayag natin. Ito'y tulong natin sa mga kapatid natin sa Africa. Lahat ng collection natin ngayon. Bahagi yun. Pero nag-alay sila, ano yung pwede natin ialay? Hindi yung ating buhay, yung ating presensya, napakahalaga yung presensya. Kaya minsan sinasabi yung Father, wala namang ialay. Be present. Alimitan, sinasabi ko sa mga organisasyon pang-simbahan, umattend kayo ng meeting. Hindi, susunod na lang ako. Iba pa rin yung presensya ninyo. Kaya nga kayo naging miyembro nun pagkatapos wala kayo. Pagkakataon na kung saan ay makita natin, ano pa, pananampalataya. Ialay natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Ialay natin yung ating mga pag-asa. Pinagmamalaki natin na tayo ay mga lumalaban ng patas. Ialay natin yan sa Diyos. Yung ating mga pagsusumikap sa gitna ng bahagi ng pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoong Jesucristo, ialay natin yan. Kaya huwag natin kalimutan na pakahalaga yung offertory na bahagi ng ating simbahan. Sapagkat hindi ka pwedeng magsasabi na ako'y nananalig sa Diyos at sumasunod sa Diyos na hindi ka marunong mag-alay. Kaya po,
habang inihatid yung mga alay, kahit na inyong ialay nyo yan, no? Yung inyong mga agam-agam, mga pagkilos. At ano pa yung pwede inyong ialay? Yung kalooban na handang magbago. No? Na handang magbago. At yung kunusin, yun din yung ika-4 na puntos. Kasi sa Ebanghelyo, anong sabi nga sa atin? Sinabihan sila ng anghel sa pamagitan ng panaginip, huwag na kayong babalik kay Herodas. Huwag na kayong babalik sa dati ng daan. Kasi siya tunay na nakatagpo kay Jesus. Sa tunay na nakatagpo ng liwanag ng tala, ang tunay na nakatagpo ng katotohanan, hindi mo pwedeng sabihin mo na katulad ng inang dati. Hindi ka binago. Walang naidagdag sa iyo yung pagkatagpo mo kay Jesus. Pagkakataon, Father, maganda na yung ginagawa ko, hindi dapat yan. Do it better. Or, kung sa pwede nga sa do your best. Bakit? Ay, nakita mo yung liwanag nakatagpo mo sa Jesus. Hindi mo pwede na katulad ng kahapon, katulad ng last year. Bahagi yun. Kung mayroon tayong pagkukulang, dapat lalo pag-iibay-ibay. Pero hindi mo pwede dadaan tayo sa panibagong landas. Bahagi yun yung pagkakataon, sabi nga ng awit ni minsan lang tayo dadaan sa daigdig na ito. At kung sakaling tayo babalik sa ating trabaho, dapat ang trabaho natin ngayon mas maganda kaysa kahapon. Kaya po hayaan ninyo na samahan nyo ako, magitayo ko kayo sa isang panalangin para ako sa dakilang kabistahan na ito ng ipipaniya ng ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, liwanag ng sanlibutan at hari ng lahat ng bansa, sa banal na araw ng iyong epipanya, ipinahayag mo ang iyong sarili sa lahat ng mga tao sa daigdig. Tulad ng mga pantas mula sa silangan, lumalapit kami sa iyo ng may bukas na puso, naghahanap ng iyong katotohanan at nananabig sa iyong presensya. Pagbabayan mo kami ng iyong liwanag, O Panginoon, lalo na kapag ang ating landas ay hindi malinaw, kapag madilim ang daan, ikaw nawa ang aming bituin. Kapag kami naliligaw, ibalik mo kami sa iyo. Iniaalay namin sa iyo hindi ginto, kamanyang at lira, kundi ang mga handog ng aming buhay, ng aming pananampalataya, mga pagsubok, mga pag-asa at pag-ibig. Binisin mo ang aming mga puso mula sa kapalaluan ng tao. Turuan mo kami sumamba sa iyo ng may kababaang loob at maglingkod ng may bukas palad na puso. Kung paano ipinahayag mo iyong sarili sa mga pantas, ipahayag mo rin ang iyong sarili sa aming mga buhay upang makilala ka namin sa mga duka, sa mga nagdudusa, at sa mga nakakalimutan. At madamos naming makapagbuka na may makabalik kami sa ating araw-araw na pamumuhay sa ibang landas, binago, pinanibago, at buspos ng iyong kingdom. Ikaw na nabubuhay maghahari kasama ng Ama sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman.